Ang dating pianista na si Professor Raisa Odi Pineda ay nagpasyang iwan ang pagtugtog ng piano dahil na rin sa lubha ng sakit na kanyang pinagdadaanan. Na-discover na lang namin siya ng August 2007. Nag-practice ako buong araw, tapos natapos ako mga 6. Tapos kumain ako, pagkakain ko, ang feeling ko ay may gusto kong balikan na passage na hindi ko nalinis, parang may gusto pa akong linisin. So bumalik ako sa piano. Pagbalik ko sa piano, kagad-kagad na lang pagtipa ko, masakit. May masakit. Sa parehong kamay. Nagkataon, masakit. Sabi ko, sige, okay lang. Pangalawang araw, susunod na araw, nag-practice ako ulit. Akala ko, okay na. Pag-practice ko, masakit pa rin. Sabi ko, sige, mag-aantay ako ng 1 linggo. Kasi sabi ko, baka napagod na yung kamay ko. Sobra akong kasi ang tinutugtog ko nun, West Side Story Symphonic Dances for piano. Masakit siya talaga kasi maraming mga cluster chords, tapos talagang hyper-extended yung kamay. So sabi ko, baka napagod lang. So, papahinga ko, nagantay ako ng 1 linggo. Pero yung period na 1 linggo na yun, hindi na ako makakain. Hindi ko na maikot yung kamay ko, hindi ko makat yung pagkain ko. So, hinihiwa siya ng asawa ko for me. Tapos pag susubo ako, hindi ko maigalaw. So, para akong bata, nakaganyan lang. Kunin ko yung food, tapos yung bibig ko yung nilalapit ko sa spoon. Hindi ako makainom ng tubig, hindi ko ma-raise yung baso. So, pag umiinom ako, nakapatong pa rin yung edge ng baso sa table. Tapos, tinitilt ko lang siya. Kasi, hindi ko makahawakan yung baso. Talagang sobrang hina ng kamay. So, 1 week later, nasakit pa rin. Sabi ko, naku, masama na to. So, ang ginawa ko, kagad-kagad nag-consult ako sa hand surgeon. Si Dr. Takata. Meron kang full-blown carpal tunnel syndrome. Sabi ko, full-blown. Ano ibig sabihin nun? Ang sinasabi ko, wala ka ng choice of surgery at this point. Sabi niya, kailan pa ito nag-umpisang sumakit? Sabi ko, last week lang. Kaya dun sila gulat na gulat kasi bakit full-blown? Hindi ako naka-experience ng pain. Bago nun. Tapos, and then nung naka-experience ako ng pain, malala na siya. Sa mga nasabi na aking mga kausap, hindi biro ang pagkakaroon ng ganitong mga kondisyon. Isang seryosong pagsubok ito na maaaring pagdaanan ng mga musiko. Lahat sila may nasabi tungkol sa lungkot at pagkabagot na kanilang naramdaman. Sa kanyang tila naluluhang mga mata, ikinwento ni Isay ang kanyang pagkalungkot sa naranasang kondisyon. It was worse after. I cried for siguro itong last sem na lang po na hindi na ako umiyak. Bakit ganito? Bakit ganito? Yung parang I feel like kinuha yung buong buhay ko. So ano man dapat gawin ko? Umalis na ba ako sa music? Kasi lahat naman ang kaya kong gawin, hindi ko na pwedeng gawin. Hindi naiiba ang nararamdaman ni na Irvin, Arnie at Nicole. For a month or so, hindi ako nakakakanta. Parang nawalan ka ng purpose. Yun yung feeling. Kaya nakakatakot talaga nung time na yun na yung kumbaga na hindi mo magamit masyado yung kamay mo. Kasi parang tinatanong mo sa sarili ko, anong gagawin ko? Pag natuluyan yung kamay ko, anong gagawin ko? If you ask me, yun na yung pinakamasakit na nangyari sa akin sa buong buhay ko. Kasi, very personal yung love ko for dance, na hindi lang siya as a major. Big blow yun. Ilang araw ako umiyak, hindi ko kaya pumunta sa studio para manood sa kanila. Oo. Sa CCP din, gano'n din. Masakit siya for me. Mahirap man na bumangon pa para sa iba at nakakapagpabago ito ng buhay, muli, gaya ng kwento ni Raisa, ang iba dinadaan sa pananampalataya gaya ni Chona. And talagang dasal talaga. Yun ang bibigyan ng lakas din ng loob sa akin. Yung dasal
Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit nila ipinapagpatuloy ang kanilang ginagawa bilang musiko? Hindi ko pwedeng iwan yung music. Parang ito na talaga yung gagawin ko for my whole life. Purpose talaga, yun yung hinahanap ko, bakit ako nag-music. Hindi madali yung music kung so-so lang yung passion mo dun. Hindi ka makakasurvive. Samantala, para kay Isay, kinakailangan niyang baguhin ang kanyang kabuhayan. Dahil sa hindi na niya kayang balikan ng kanyang pagpapiano, pinili na lamang niya ipagpatuloy ang kanyang pagtuturo ng music theory at ng koto, isang instrumentong Hapon. At kapag may pagkakataon, tumitipa pa rin siya sa piano at unti-unting tumutugtog ng mga kinahihiligang pyesa. Sila ay hindi lamang mga musiko na nakakapagbigay ng aliw sa kanilang mga panauhin. Sila rin ay totoo at mga karaniwang tao, gaya mo at gaya ko, na may pinaghihirapan, pinagsisikapan, nasasaktan at bumabangon mula sa sakit, umaasang buong buhay maipagpatuloy ang kanilang pagiging mananayaw, manganganta, pagiging musiko. Para sa Tunog at Tinig, ito si Lisa De Centiseo nag-uulat.